Hello mga Kamitsu. So today's video, topic natin ay all about mas madali ang car loan bago sumapit ang summer at nitong Holy Week. So mga Kamitsu, parang clickbait yan, mas madali. Actually clickbait ito for a reason. So iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe, share nyo to sa mga nagpaplano at ang reason nila dahil gagamitin nila sa Holy Week or sa summer na kasi, no? Siyempre mag-outing ang pamilya. So i-share nyo to, mag-subscribe po kayo. Okay mga Kamitsu, clickbait. Opo, totoo yan. Kasi unang-una, kaya ko itong ginawa at sinabing madali para at least panoorin nyo. Dahil may reason po itong video na to. Dahil lahat po ng application is for approval. So depende yan sa sitwasyon nyo. Mayroong mabilis, medyo may mabagal. Dahil ina-analyze po nila yan, no? Bangko. So hindi naman kami ang nasusunod, yung bangko po yan. Baka kasi malate kayo ng pag-apply. Na? Mas lalo na kung OFW ka at gusto mong mag-apply. So, maghahanap ka ng principal kung kanino kayo nagpapadala. O, minsan, nagkakaproblema dyan. Diba po? Natatagalan. Tapos na yung summer, saka lang na-approve. So, wala na. Medyo hindi na exciting. So, ito yung video na to. Na clickbait pero may reason, mga Kamitsu. Ang pagdating naman dito sa application ko is mataas naman po ang rate ng approval natin, mga Kamitsu. So nandiyan dyan sa description sa baba ng aking messenger, ikwento nyo lang. Nandiyan dyan po rin yung mga link ng video ko about sa kung paano mo sasagutin ang mga CI ng bangko. Ano-ano ang mga requirements kung isa kang empleyado or so FW ka or virtual assistant ka or business owner ka. So nandiyan dyan po lahat yan sa description sa baba. Basahin nyo lang para at least may idea kayo dahil itong gagawin ko is summarize lang mga Kamitsu. So doon na tayo. Mag-apply na po kayo dahil February na po. Para at least may time tayo dahil magsa-summer na. Pagdating ng April, ayan na yung Holy Week. So, masyado pong maiksi rin ang February po kasi. So, kailangan talaga, katulad dito, long weekend na naman tayo ng February 9. Diba? February 9 hanggang Sunday yan. So, sayang yung isang araw. So, ang bangko, ganun din po. So, sayang. Kaya, iniimbitahan ko kayo na mag-apply. Nandiyan dyan yung messenger ko sa baba, sa description. I-link nyo lang at madadirect na kayo. Mag-usap tayo. So, summarize, kung isa kang empleyado, ang mas kailangan ko ay 2 valid government ID, primary ID, proof of billing kahit hindi pa nakapangalan sa inyo. Ngayon, kung may COE na kayo, mas maganda, no? I-send nyo na rin sa akin, saka 3 months payslip. Mas maganda po yun. Kung wala, pwede naman po natin yung pag-usapan, no? Kahit yung ID, saka proof of billing, saka company ID to follow ang COE or yung 3 months payslip. Katulad ng sinabi ko, mas maganda kung kompleto. Kung hindi, pwede rin naman po. Malinaw yun. So mga Kamitsu, pag-usapan naman natin yung virtual assistant. So marami nagtatanong sa akin about dyan. Meron ho talagang bangko na nag-approve dyan at meron na rin ako na experience na nakapag-release na ako. Marami na rin sila. So, ang tanging paraan lang dyan, once na virtual assistant ka, nakakakuha naman kayo ng COE dyan. And then, kung magkano yung amount doon, syempre sasahod kayo. So, paano papasok yan? Meron kayong ginagamit na online. So, papasok yun doon sa online application na yun, yung sahod ninyo, at ipapasok yun po sa personal savings account ninyo. Yun po ang lagi niyong tatandaan. Yung mga nakausap ko naman, yung mga nai-release ko, yun yung bank sila. So, ang bangko, once na nag-apply na kayo, magbibigay po yan ng form na authorization to verify bank account. So, nandun yung form na yun, fill upan nyo po yun para at least meron silang authority na mag-conduct ng verification kung talagang napasok yung amount
ng sahod nyo doon sa bangko ninyo. Bakit po nila kailangan pa ng authorization? Dahil meron po tayong data privacy. Tandaan nyo, hindi porket, let's say, Union Bank ang nag-a-apply, ay ang nag-process ng auto loan nyo, at meron kayong account doon, never po nila yung makikita dahil may data privacy. Unless na magbigyan kayo bigyan nyo sila ng authorization. So maliwanag tayo dyan, yun lang po ang kailangan. COE, 2 months, yung 3 months bank statement pala ng account ninyo. Kailangan po yun. Online, pwede po, screenshot nyo lang muna pansamantala. Tapos yung proof of billing. So malinaw na tayo dyan mga kamitsu ha. So kung isa ka namang OFW, mag-a-assign ka po ng principal. No? Kasi nasa abroad kayo eh. Kung principal na yun, yung binibigyan nyo ng remittances. Siya po ang magiging principal. Ngayon, kung empleyado yun, mas maganda rin. No? Kung locally employed siya, nandun tayo sa requirements ng empleyado. Ngayon, syempre, as OFW, seaman ka ma, on board or nasa land base, kailangan po ng passport at contract. Saka yung proof of remittance ng principal. No? Mas maganda kung sa bangko po talaga yung mga kabitsu na pinapadala. Ngayon, kung siyempre nabigla kayo ngayon, napanood nyo at hindi naman kayo naghuhulog sa bangko, at least ngayon alam nyo na, doon nyo na po ihulog sa bangko ng principal. Hindi po yung bangko nyo na iniwan nyo yung ATM hindi po ganon. Bangko niya po mismo. Ngayon, kung gusto mo mag-apply at nasa padala center yung remittance ninyo, siyempre lahat naman po yan for approval. So, kailangan mo ng resibo na na-claim nila yung pera. 3 months ang kailangan doon. So, malinaw na po tayo dyan mga kamitsu. Ngayon, kung business ka mga kamitsu, ang kailangan dyan, DTI permit, 2 valid government primary ID, at bank statement. Totoo po, kailangan mo talaga ng bank statement para at least proof yan ng income kung pumapasok siya doon sa bangko nyo. Ay, hindi naman tayo empleyado wala naman tayong payslip, wala naman tayong COP. So ngayon, kung mayroon kayong ibang concern, nandiyan dyan sa description, sa baba, aking messenger na mga kamitsu. Hindi tayo mag-usap dyan, click nyo lang yan at ikwento nyo. Ngayon, dagdag kaalaman kung meron kayong CMAP, no? Meron kayong credit card na canceled, no? Pwede yan as long na meron pa kayong active na calling card. Hindi ko na mo siya masyado yan i-clarify dahil o ikikwento, no? Kasi technique yan basta pag may problema kayo, CMAP kayo, nag-surrender kayo ng kotse, meron kayong bounce check, pwede pa ho yung i-apply dahil meron na ho akong na-release na ganyan, no? Marami na sila mga kamitsu. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung bago pa lang at nagbabalak ka mag-auto loan, magsimula na tayo nitong February dahil hindi natin masigurado kasi 2 to 14 days, minsan lumalagpas ng 3 weeks ang approval. So magtatagal nga naman, baka naman pagka late na kasi kayo mag-apply, March na, o di wala na yung summer nyo, hindi nyo na na-enjoy. O kaya pagdating ng March pa kayo nag-apply, April na, dyan na yung Holy Week, wala kayong magagamit. So, ganun yung mga kamitsu. Kaya itong video na to ay para sa mga nagpaplano ng car loan. Bilisan nyo na at i-apply na natin itong February. So, ganun na lang mga kamitsu. Kaya iniimbitahan ko kayo kung naligaw pa sa channel ko, mag-subscribe po kayo dahil ang aking YouTube ay regarding sa Mitsubishi model lineups, car loan tips at exciting promo.